nagkakaganyan. Okay, kita nyo. Ayan. Ito, kakat na natin yan kasi baka kumalat. No? Yan. Kapitan niya na look. Nagkakaganyan ba yung inyong mga alaga? Dali lang naman tiplahin yan. So, kapag halimbawang lumapot. Hello everyone! This is Sir Misunabi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, kanina pag-ikot ko dito sa aking koleksyon ng mga snake plants, nalungkot ako, no? Kasi merong mga mamasa-masa, naninilaw, na tumubo dun sa kanilang mga dahon. Na-experience nyo na rin ba to? And ngayong araw na to, iti-treat natin yan at tuturuan ko kayo ng simple na garden tips para dyan. Kaya samahan nyo ako ngayong araw na to. At kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP. Nasad nga akong bigla. O kita nyo naman dito sa background, parang makikita mo na meron na mga apektado ng ulan kasi ngayon, ano? Kaya yung mga halaman natin possible nakapitan ng fungus, no? And yung mga fungus na yan talagang nakakapangit at eventually maaring mamatay yung halaman natin kapag hindi natin tinreat. Ako nag-spray ako ng fungicide pero minsan hindi pa rin yan umuubra, kinakapitan pa rin dahil nga pag tag-ulan na tag-ulan at yung lupa laging basa. Diyan po nagsisimula yung mga fungus, no? Kaya ngayong araw na ito, samahan nyo ako, pakita ko muna siguro yung mga halaman natin na kinapitan, ano, para may idea kayo kasi baka nangyayari din to sa inyo. And eto na nga po, actually, minsan naman kasi kapag yan, nagkakaganyan, okay, kita nyo. Yan. Itong isa na to, nako, kinat ko na yung dahon, tinubuan pa rin dito. Yan na naman, meron na naman sumulpot dito. And pag kinat mo na naman yan, kasi itong fungus na to talagang kumakalat yan, ano, yung parang uma-epekto dun sa lahat ng dahon. And baka minsan ang worries natin baka yan umabot na dun sa pinaka roots niya, no, na talagang mamatay, ano. And ayan, sample din ito, yan ating fat banana dyan, ayan, look, mamasa-masa yung loob niyan. Feeling ko affected na nga yung loob niyan, kasi ganito yung nangyari dyan, sinira, no. And yan, ano pa ba, tingnan natin, napansin ko lang yan. Tapos ito, pero natutuyot naman siya. And siguro gawin muna natin ngayon, tuturo ko sa inyo yung pag-prepare nung gagamitin natin dito, no, kung ano yung ilalagay natin para masolusyonan yan. Ito naman isa na to, galing to dun sa ating source, sila na yung naglagay ng dietine. Kasi minsan kapag umu-order tayo, minsan kapag nag-a-uproot, kinakapitan sila ng ganyan, yung parang nagkakaroon ng mga samasa, tapos naninilaw, spot. So sinasabi sa atin ng ating seller na siya na yung maglalagay ng dietine, So nung dumating sa akin yan, kita nyo, ganyan, naiiwasan yung pagkalat ng fungus, kapag nilalagyan ng dietine. So ganyan yung dietine na ipapahid natin ngayon. And simulan natin, samahan nyo ako at mag-sample ako ng mga dietine. So ngayon magpiprepare muna tayo ng ating dietine face, ito yung dietine ko, 50 pesos lang to dito sa amin, yung isang pack na ganito. Tapos yan, lalagyan natin dito sa ating cup kasi mas maganda kapag face hindi talaga natatanggal kagad, tsaka kapit na kapit siya dun sa pinaka part ng affected, ng fungus. So ito gagawin lang natin, depende dun sa ilalagay yung powder, kung medyo madaming powder, madaming tubig, pero kung halimbawang ganito, parang konting patak-patak lang kayo dyan ng tubig. Ito, may tubig tayo dito. Yan, lalagyan natin yan ng tubig, so ganyan lang, konting-konti lang, na parami yata, Tapos malalaman nyo naman yung consistency niyan kapag malapot, yung parang face na, pwede na yan, pero kung halimbawang hindi pa malapot, dagdag pa kayo. Pero ayan, sakto na yan siguro. Yan.
tapat natin at nawawala tayo sa focus. So ganun ba natin yan. And medyo malabnaw pa, so magdadagdag tayo, no. Tansyahin nyo na lang na parami yung tubig kung ilagay, pero ito maraming mapapagamitan na yung ganito ka dami, no. Actually yan, no, napakatipid gamitin itong mga dietane and sobrang dali lang naman tiplahin yan. So kapag halimbawang lumapot na siya and ayan, yan pwede, yan pwede nang ilagay yan, maging face na siya, tsaka natin siya ipapahid din sa ating plants. Actually ito yung ating Turoge Blue na ginagamit before, yun yung talagang ginagamit ko. Pero pag sa mga Sansevieria, itong dietane, kasi ayaw natin magkaroon ng mga ibang kulay na spot yung ating yan, yung ating halaman. Dagdagan pa natin ng konti. So lagay ko na siguro ito lahat para yan maging ano siya, malapot, no, para malapot. Tingnan muna natin, check natin. Wait. Yan, lumalapot na. So ito na yung ating face. O ayan, o ganyan, pwede na yung ganyan face, no, hindi niya kalapot yan. So na-convert na siya sa paste. Ito naman kasi kung halimbawang medyo matagal, kung halimbawa malabnaw yung inyong pagkakatimpla, ang nangyayari dyan, pwedeng lumipas yung isang araw, makita mo yung kanyang pinaka consistency lalong lumalapot, ano, siguro nag-evaporate yung water, no, kaya lumalapot siya. Pero kung medyo matagal-tagal nyo pa naman gagamitin, yan, pwede nyo stock naman, ano, kung halimbawa hindi nyo pa gamit to. So ayan, no, nakikita nyo tumutulo pa rin, pero pag nilagay yan sa plants, mamaya makikita nyo ano na yan, at hindi pa natin nahahalo mabuti. Pero pag halo-halo nyo na ganyan, mas lumalapot yan, ano. So yung Turoge Blue hindi nyo ginamit natin kasi ayaw natin ng mga spot-spot, ano, lalo na kasi pag blue masagwa dun sa plants. Ito medyo may pagka-yellow yung kulay ng dietane. So pag ito yung ginamit natin na fungicide, medyo hindi halata dun sa plants, ano. And mamaya i-apply na natin to. So yung isa na to, cut muna natin, ano. Pasensya na po kayo sa ingay ng mga paligid, ano, may nagla-live selling. Meron din pong mga aso ng kapitbahay na tahol ng tahol, hayaan mo na po natin, ano. Disregard nyo na lang, ako na lang pakinggan nyo, and ikakat na natin yan kasi baka kumalat, no. Yan, tingnan nyo, may umiiyak pang bata sa kapitbahay. Pero anyways, ganyan talaga ang buhay, and baka mamaya kasi pag inantay ko yung mga yan, late na tayo makatas, gabihin na tayo, no. So yan muna natin ingay, cut muna natin yung mga affected, yung talagang hindi na magagamot, yung sobrang affected na, no, kasi ito eventually meron niyang bumabaho, no, dun sa kanyang yan, kapag hindi natutuyo. Pero kapag naman hindi nagkasunod-sunod yung ulan, yan, talagang natutuyo naman sila, no, at pwede nyo tanggalin. Pero ang worst natin yung pagsunod-sunod ng ulan, yan, kumalat, kaya lahat ng mga affected na natin na ano dyan, lalagyan natin, ano. So samahan nyo muna ako and papakita ko sa inyo yung paglalagay natin ng isa-isa nyan. So eto na, maglalagay na tayo yung ating ginawa. Ayan, medyo yung consistency niya nakuha na natin, no. Tingnan nyo, oh, look. So lagyan natin yan ng ganyan. Pero ito naman kasi pag natutuyo, minsan napuputol yung lago nung kanyang mga affected area, no. And ang pangit nito sa picture, kapag ano, sinasabi ko sa inyo kanina, tingnan nyo, pag ito yung kulay na nilagyan natin yung dietane, medyo hindi halata, ano. Ito splash tong nilalagyan natin, ano. Pero I hope sana itong ating ay yan, maging maayos. Lagyan natin yung mga sugat din, no, yung mga pinagputulan natin kanina. Ayan, yan, pinutol ko na yan. And ayun pa, oh, may mga ganun pa dun. So yan, yung iba ina-uproot para hindi maano yung mga brown na yan. Lagyan natin yan
para hindi kumalat yung mga fungus. Medyo patyagaan lang po talaga, no? Patyagaan lang po talaga tayo, no? Para hindi tayo yan, para hindi tayo magkaroon ng problema. So sige, ayan. And saan pa? Naku, itong ating mga millionaires na guys, kunin natin to, puntahan natin to. Ayan, ayan natin yan. Oh, ayan. Ayan natin yan. Dito naman sa kabila, lagyan natin yan, no? Yan. Ayan. Sa pamamagitan yan, mahihinto yung mga so, tignan natin. Oh, ayan. Tignan pa natin, ang dami nating mga ito, affected na yan, oh. Pag nakikita nyo ganyan, lagyan nyo na kaagad, oh. Para ganyan ako ngayon kaingat sa aking mga snake plants. Dati pinababayaan ko lang na sila yung gumamot sa sarili nila, pero ngayon this one ayan, lalagyan natin siya, no? So yan, maglalagay muna ako nito, and babalikan ko yung mamaya. Mag-enjoy muna kayo sa aking background, ano. Ito, oh, grabe yung ating ano, kita mo yung ating napaka-giant na millionaire snake plant. Sige, lalagyan din natin yan, no? Ayan. Lagyan natin yan dito. Oh, yan. So, ito, lagyan natin ganyan. Ayan, dito rin isa yung kabila din lagyan natin, ano. Ayan, spot yan talaga. And minsan kasi pag halimbawa rin yung nag-a-acclimatize yung mga Sansevieria na a-approach sila tapos itatanim, tapos nag-iiba ng lugar, nagkakaroon din sila ng fungus spot na ganyan, no? So maaring reason din yan. So ayun natin. Ito naman kabila, lagyan natin. Ayan, kasi lalaki yan, pag hindi natin nilagyan. And ayan. Yan. So, side na yan. And ayan na yung ating nagawa. Ito pa pala dito. Yan. O, tapusin natin yan. And lagyan din natin yan. Sayang to. Ang laki pa naman to. Ito yung pinakamalaki ko sana na pinaka-millionaire snake plants. And natin may mga kaliskis pa dito. Anyways, ayan. Oh, yan, lalagyan natin. So, ito pa yung ating lalagyan. Yung mga madalas na meron ganito, yung ating Dracaena trifasciata na mothers-in-law tang na Laurentii. Yan, yung mga dilaw na ganyan. Yun din, madalas din kapitan yan na look. Nagkakaganyan ba yung inyong mga alaga? Lagyan nyo na rin yan, ano. And ito, lalagyan na rin natin yan ng ating Titan. Huwag natin yung ating Titan dyan. And ayan, lagyan natin. Look. Yan, ang dami yan. Medyo marami talaga, ganyan talaga pag tag-ulan, ano. Yun yung nakakapangit ng dahon. Kaya kung may iwasan natin, iwasan natin magkaganyan yung dahon natin, ano.
So ayan, nakatapos na tayo. Medyo umulan kaya pumasok muna tayo dito sa loob. Pero ganyan lang po yung gawin nyo doon sa mga alaga nyong snake plants na nakikita nyo pong merong mga spot na masama sa at yellow no, para hindi na po kumalat. Ilagay nyo po yung ginawa natin na paste, yung dieting paste. Ayan, thank you so much mga ka-MDP sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet yung po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, social lang po, Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!